sa isang maliwalas na biyaya na ibinigay niyo po sa amin, Lord God. Salamat, Lord God, sa kagalakan ng bawat isa, Panginoon Diyos, na muli kita po kami ng mukhaan, Panginoon Diyos, at alam po namin kayong patuloy naggagabay at susubaybay sa bawat isa sa amin. Buksan niyo po ang puso at isipan namin, Panginoon Diyos, at ang inyong munting lingkod, Lord God, humingi po ng paggabay. Tanggalin niyo po ang aking sariling kaisipan, ang aking mga salita, Panginoon Diyos, ang inyong mga banal na salita lamang, Panginoon Diyos, ang mamutaw sa aking mga labi. Sawayin niyo po ako sa aking mga sariling karunungan, Panginoon Diyos. Tanggalin niyo po, Panginoon Diyos. Alam ko po, wala akong maipagmamalaki. Wala po akong kaalaman, Panginoon Diyos. Umaasa lang po ako ng tulong ng awa ng gagaling sa inyo, Lord God. Muli, O Ama, salamat sa inyong bugtong na anak dahil binigay niyo siya, Panginoon Diyos. Nagkaroon po ng liwanag ang buhay na walang hanggan sa aming mga buhay, Panginoon Diyos. At kami po, Panginoon Diyos, ay nakatanggap, Panginoon Diyos, ng lahat ng mga pagpapala at biyaya ng inyong mga banal na salita, Lord God. Patuloy po kami humihiling sa inyo na nawa, Panginoon Diyos, patuloy kong kaming manatili sa panig ng aming Panginoon sa Kristo upang sa gayon, Panginoon Diyos, sa darating na pag-agaw, Lord God, walang isa man ang may iwan sa amin, Panginoon Diyos. Alam po namin na kami po ay nakatago sa inyong dugo, Lord God, sa dugo ng aming Panginoon sa Kristo, at alam po namin na hindi kami karapat-dapat, subalit, Lord God, may isang karapat-dapat na nagpatuloy sa bundok ng Kalbaryo upang kami po ay maging karapat-dapat, Panginoon Diyos. Salamat, Lord God, sa dakilang pagtawag niyo sa bawat isa, at patuloy po kayong mangusap, at muli, salamat, Lord God, at nakatayo ako sa pulpiting ito, Lord God, at inaamin ko po, wala po akong kakayanan katulad ng aking mga kapatid, at kami po'y nagsusumamo, Lord God, na kayo po ang magbigay ng mga salita sa ikatitibay at ikitatag ng bawat bahagi ng katawan ng aming Panginoon sa Kristo. Muli, O Ama, sa iyo po patuloy namin papuri, patuloy namin pagsamba at pasasalamat na ito sa dakilang pangalan ng inyong bugtong na anak ang aming Panginoon sa Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Buksan natin, mga kapatid, ang ating banal na kasulatan sa aklat ni John. John 10, 24 hanggang 38. John 9, 24 up to 38. And then again called they the man that was blind, and said unto him, Give God the praise. We know that this man is a sinner. He answered and said, Whether he be sinner or no, I know not. One thing I know, that whereas I was blind, now I see. Then said they to him again, What did he to thee? He opened thine eyes. He answered them, I have told you already. Sinabi ko na sa inyo. And ye did not hear, wherefore would you hear it again? Will you also be his disciple? Napakaganda ng sagot ng pinagaling na bulag na ito. Then they reviled him and said, Thou art his disciple, but we are Moses' disciples. We know that God spake unto Moses, for this fellow, he is referring to Jesus, we know not from whence he is. The man answered and said unto them, Why therein is a marvelous thing, that ye know not from whence he is, and yet he hath opened mine eyes. So napakadakilang gawa ng ating Panginoon, at hindi ma-identify ng mga taong ito. Now we know that God heareth not sinner, but if any man be a worshipper of God, and doeth his will, him he heareth. Since the world began, was it not heard that any man opened the eyes of one that was born blind? If this man were not of God, he could do nothing. They answered and said unto him, Thou wast altogether born in sin, and thus thou teach us. And they cast him out. So, pinalaya siya. Jesus heard that they had cast him out. And when he had found him, he said unto him, Dost thou believe on the Son of God? He answered and said, Who is he, Lord, that I might believe on him? So may kauhawan siya. And Jesus said unto him, Thou hast seen him, and
it is he that talketh with thee. And he said, Lord, I believe. And he worshiped him. Maaaring tayong sige po mga kapatid. At, hallelujah. Hallelujah. Now, mga kapatid, aware tayo sa panahon natin. We are in the Laodicean church age. This is the last church age. At wala nang susunod pa. We all aware na we are dealing with a pale horse. At sama-sama na ang puwersa nito. Napaka tuso ang kalaban natin, mga kapatid. Kaya, ang antas ng pandaraya ni Satanas is to the max na. Gagawin niya na lahat para makapandaya. Dahil alam niya, malapit na ang kanyang oras, gagawin niya lahat upang makapandaya pa ng mas marami pang kaluluwa. At sa tuwing gumagalaw ang Diyos, mga kapatid, sa bawat nag-aangkin na mananampalataya, laging nakikisabay ang kaaway ng Diyos upang makapandaya sa mga tao. Ano yung warning ni Matthew sa atin sa Matthew 24:24? For there shall arise false Christ and false prophet, and shall show great signs and wonders, in so much that, if it were possible, they shall deceive the very elect. So kahit yung very elect, gusto niyang madaya, mga kapatid. At sa panahon na ginagawa natin dito sa mundo, alam natin 2% lang ang kumukontrol sa tao. It is the power of God sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu at yung adversary niya, at kasama niya gumagalaw ang kanyang kampon ng mga demonyo. We have to choose to which side are we going to. It's either the side of God or sa side ni Satan. Are we having the Holy Spirit or we are deceived by that evil spirit? Are we on the side of our Lord Jesus Christ or are we on the side of the Antichrist? At sa panahon ng pangangaral ng ating Panginoon Kristo, this false Christ and false prophet already nandun na, nakikisabay na sa ating Panginoon Kristo. Alam natin it's always the same spirit fighting. Sa iba't ibang panahon nga lamang nagaganap ang mga pangyayaring ito. At kada panahon, iba't ibang mga tao ang gumaganap ng mga bagay na ito. And during the ministry of our Lord Jesus Christ, Antichrist is possessing some Jews, the Pharisees, the Sadducees, the scribes. Kaya, nasasabi ng ating Panginoon Kristo, you are of your father, the devil. Kasi alam niya, possess sila ng spirit na yun. This Antichrist always goes along. Makita natin sa nababasa nating mga verse na previously kung paano i-pressure ng bulag na pulubi ang bulag na pulubi upang huwag kampihan ng ating Panginoon Kristo. Pinipressure siya ng espiritu. Maraming beses siyang tinanong kung paano siya nakakita. Subalit iis lamang ang sagot ng bulag na ito. Ang lalaking si Jesus gumawa ng putik, ipinahid sa aking mata at ako ay nakakita. Alam niyo mga kapatid, itong bulag na pulubi nito, he give the best testimony in the side of our Lord Jesus Christ. Hindi siya nabahala kung sino man ang nagtanong. Dahil alam niya na may nangyari sa kanya. Alam niya, ang Diyos lamang ang maaring gumawa noon. So kung babasahin natin ang mga previous verses, ito yung tagpo na nagkaroon ng kagamutan ang bulag na ito sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. So, ang title ng message na ito, Taking Sides with Jesus. So, at this moment in time, mga kapatid, gaano ba tayo naninindigan sa salita ng Diyos? Kung magkakaroon ng katanungan ang marami tungkol sa ating mga kagamutang espiritual sa buhay natin, maaring, totoo ba yung sinamahan nyo? Kasi natatandaan ko noon, nung unang-unang pagtanggap ko, sabi ng isang kasamahan ko sa bahay noon, Pilipino rin siya na nagtatrabaho sa kontrako. Brad, oneness yung napasukan nyo.
So makikita natin mga kapatid na may mga bagay na talagang hindi natin inaakala sa buhay natin na ma-encounter natin. At nung tayo ay tumanggap sa mga salita ng Diyos, alam natin kung ano yung sasamahan natin. So, are we taking the sure side? Are we taking sides with Jesus Christ? Sigurado akong mga kapatid, we took already our stand. Dahil kung hindi tayo pumanig sa ating Panginoong Kristo, maaaring wala na tayo ngayon dito. Pagkatapos na tayo mabautismuhan, wala na. Kasunod nun, hindi mo na makikita. Maraming mga ganyan nangyari dito sa church. Kagalakan, galak na galak sila. Nagpabautismo. The next Friday, hindi mo na nakita. The next Friday, wala na talaga. So I remember mga kapatid, nung nasa elementary at high school ako, kapag grupo ang pag-uusapan, laging gusto ko makasama yung grupo na malalakas. Kung sa kompetisyon sa school, group battle, kung papipiliin tayo ng makakasama, siyempre ang sasama natin yung mahuhusay, yung matatalino. Lalo na kung ang labanan ay physical o intellectual. Dahil gusto natin parating manalo. Kahit nung panahon ng yung mga naglalaro tayo nung kabataan natin, pag naglalaro tayo, grupo-grupo yan, mga bata, ang gusto kong sasamahan natin yung grupo ng malalakas at maliliksi para parating panalo tayo doon sa mga larong, ewan ko kung alam na ng mga bata ngayon yung mga larong tumbang preso. Mayroon pa kaming laro na bimbiw na sinasabi, pero hindi ko alam kung alam niyo yun. So, makikita natin na talagang parati gusto nating manalo sa anumang labanan. Kailangan makasigurado lang tayo kung saan at kanino tayo papanig. So, para maging sure winner lagi tayo. Tulad nga ng sinasabi ni Apostol Pablo, sa mundong ginagalawan natin, we are all in a race run, mga kapatid. But the price we get here is only corruptible price. Dapat asamin natin yung takbuhin na ang gantimpala ay incorruptible crown. Dapat hindi lamang dito sa buhay natin, kundi sa buhay pagkatapos dito sa mundo. Dahil ang buhay natin dito sa mundo, ito isang bula lamang, sandali lang to. Ano ba ang average lifespan ng isang tao ngayon? Maring 60 to 70 or maring less than? Sa Pilipinas, nakita ko ang average ng lifespan ng babae is 73. So, napaka-iksi mga kapatid. Hindi tulad noon na kung mababasa rin sa Biblia, may 900 years na umaabot. Isipin nyo kung ano yung ratio na nawala. Kaya dapat maging sigurado tayo, dapat hindi tayo sumusuntok sa hangin sa pananampalataya na dapat tatanggapin natin. At kung tayo ay tatakbo sa isang spiritual na pagtakbo, katulad ng ginagawa natin ngayon, kailangan maghanda lagi tayo. Maging madisiplina tayo. Kaya yung mga nakakaraang usapan natin, church order. Di ba? Bakit tayo inaayos ng Diyos? Piniprepare na tayo mga kapatid. Dapat lagi tayong mapagpigil. Ano bang sabi ni Apostol Pablo sa sulat niya sa mga taga-Korinto? 1 Corinthians 9:24-26. Hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhin ay tumatakbong lahat? Ngunit, iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Magsitakbo kayo ng gayon upang magsitamo kayo. At ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira. Ngunit tayong niyong walang pagkasira, ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng pagsasapalaran. Sa ganito rin ako'y sumusuntok, hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Si Apostol Pablo, sigurado siya doon sa pinangangaral niya. At tayo, kailangan natin maging sigurado tayo. Subalit, isa lang ang sigurado, dapat sumama tayo sa ating Panginoon sa Kristo. At sa huling panahon ito, ng mundong ito mga kapatid, sa huling panahon ng Iglesia, we are not anymore presuming
It might be a paradox. Subalit kung pag-uusapan ay kaligtasan ng ating kaluluwa, sigurado na ito ang katotohanan. Ito ang tunay na oras ng katotohanan, mga kapatid. Dahil nababasa na napapanood natin sa mga television sa atin, mga religious program, oras ng katotohanan. Subalit nandito yung oras ng katotohanan. Dahil lahat ng kasinungalingan ay nalalantad. Ini-expose ng Diyos kung sino yung kalaban natin. Ini-expose ng Diyos kung sino ang gumagawa ng hindi kalugod-lugod sa Kanya. Ipapakita at ipapakita ng Diyos. Kaya patuloy tayong mag-ingat, mga kapatid. Kung tayo ilalakad sa Diyos, lumakad tayo ng walang kaakibat na kung ano. Walang sideline. Kumbaga, kailangan nakapokus tayo sa paglakad natin. Panginoong Kristo lang ang papanikan natin. Hindi tayo papanik sa kalaban, pupunta sa Panginoong Kristo. Natatandaan ko yung na message na, we are not an off and on Christian. We are always on Christian. Lagi tayong nagliliwanag. Lagi tayong may lasang asin, mga kapatid. So, ito ang tunay na daan. Hindi ang dating daan, mga kapatid. Dahil hindi na tayo lumalakad to sa ating dating maruming daan. Ito ang tamang kapahayagan, mga kapatid, sapagkat ang mga salita ng Diyos ay nabubuksan sa atin. At lalong nagliliwanag ang kaunawaan natin upang masunod natin ng tama ang salita ng Diyos. Ito ang tunay na kapanatagan ng ating pananampalataya dahil ang Biblia ay hindi na saradong aklat sa atin, mga kapatid. Kundi ito ay nakabukas sa ating puso, sa ating isipan, na patuloy na nagbibigay ng katatagan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon Kristo at sa ating Diyos na buhay, mga kapatid. Dahil nagsugo ang Diyos ng kanyang mga propeta upang mahayag ang hiwaga niya at ipangusap sa atin ang kanyang plano upang makapaghanda tayo, ang bawat isa sa atin. At ang mensahe sa huling panahon ito, mga kapatid, ay ang pagbuklod-buklurin ang katawan, ang bahagi ng katawan ng ating Panginoon Kristo upang maganap ng sakdal na plano ng Diyos para sa lahat ng kanyang mga anak. Doon lang ito para sa lahat ng kanyang mga anak. Hindi doon sa kanyang mga anak-anakan lang, nagnakukunyaring anak sila. At sa pagtunog ng huling pakakak, magkakaroon na ng huling larawan ang isang maliwalas na kaganapan upang makamta natin ang ating katawang hindi nasisira. At sasalubungin natin ang ating Panginoong Kristo sa lapaap upang ganapin natin ang paghapon sa kasalan ng kordero. Habang ang salubitong ito, mga kapatid, ay dumaranas ng matinding kapighatian. Yung ating sharing kagabi, tingnan niyo, mga kapatid, ano ba ang mangyayari pagkatapos ng rapture? May nagtanong ating isang kapatid, sister. Matinding kapighatian ang daranasin ng mga tao. We are blessed, mga kapatid, dahil ang pagsasama-sama natin dito ay hindi ayon sa sarili nating kagustuhan, kundi ito'y ayon sa pagtawag sa atin ng Diyos. Nandito tayo ngayon dahil merong kumakabog sa puso natin. Merong nag-uudyok sa atin na gawin ang mga bagay na ito. Hindi dahil sa tao ang nagsabi sa atin, hindi dahil sa kung sino, kundi ito ay udyok ng banal na Espiritu. Dahil sa pananampalatayang natagpuan natin, lahat ng mga katanungan tungkol sa salita ng Diyos ay sinasagot ng Diyos. Kaya tunay na iglesia ang nasumpungan natin, mga kapatid. Ito ay hindi isang denominasyon na may hawak na dogma at kredo ng tao. Ito ay hindi isang grupo ng organisado, grupo na kontrolado ng isang tao o ng mga tao. At lalong ito ay hindi relihiyon na ang kahantungan ay ang impyerno. Bakit tayo sigurado sa mga sinasabi natin, mga kapatid? Dahil hindi basta-basta yung kinampihan natin. Hindi basta-basta yung sinamahan natin. Dahil Biblia, mga kapatid, ang sinamahan natin. Dahil tapat at totoo yung sinamahan natin.
At sa antas ng naunawaan natin, sino pa ang makapagsasabi na mali yung sinamahan natin? Sino pa ang makapagsasalita na ito ay hindi totoo? Ang iglesyang ito ay hindi totoo. Isa lang ang pwedeng maaaring makapagsabi ng mga bagay na yun. Yung hindi bahagi ng katawan ng ating Panginoong Kristo. Kaya nung tanggapin natin ang salita ng Diyos at ganapin natin ang tamang bautismo, ay tinanggap natin ang banal na Espiritu. At nagkaroon tayo ng tamang unawa. Bible is the telling to every book, to every verse, at malaki ang nagawa ng pagbabago sa buhay natin. Kaya naman patuloy nating naipamuhay ng tama ang salita ng Diyos ayon sa sakdal na biyaya na ibinigay ng ating Diyos sa buhay. We're always taking side with the Bible, at kakaiba lagi ang mga nararanasan natin sa mga pansarili nating pamumuhay, sa pangunawa natin sa spiritual na mga bagay. Hayag na hayag, mga kapatid, ang plano ng Diyos para sa atin. Kaya, simula pa nung tayo makaunawa at tumanggap sa mensahe ng huling panahong ito, hindi na tayo yung dating tayo. Amen. We can claim that we are a true, very true born-again Christian. Nagiging mahaba yung pasensya natin. Nagiging mapagbigay tayo. Nagiging mapagtiis tayo. Amen. Dahil alam natin ang lahat ng mga pagtitiis natin, ang mga pagbibigay natin, ang katumbas niyan ay yung ating inahangad na buhay na walang hanggan. Sabi nga sa exhortation last time, the baptism in the name of Jesus Christ is sufficient enough. But then we have to work out our own salvation. Sapat ang pangalan ng ating Panginoong Kristo, subalit hindi sa bautismo natatapos ang lahat, mga kapatid. We have to finish the race. Hindi ka magtatamo ng reward kung hindi mo tatapusin ang takbuhin, mga kapatid. Kaya ang magtiis hanggang wakas, siya ang maliligtas. We are the chosen generation, mga kapatid, because we are predestinated to take the side of the Word, to take the side of God. At kaya until now, we are taking the side of our Lord Jesus Christ, and waiting for that highest goal until we hear the last trump to fulfill the great promise of God, and we all caught up in the clouds to meet our Lord Jesus Christ in the air. Lagi nating nababanggit sa sharing, sa pulpito, sa exhortation, sa message, caught up, meeting in the air. Gaano ba kahalaga ito? Kasi ang kahalagahan nito, pagka nakasama, sigurado na yung buhay na walang hanggan sa'yo. At sa huling panahon ito ng iglesia, we must always taking side with Jesus upang hindi tayo mawala sa tracking, mga kapatid, at makasigurado tayo sa buhay na walang hanggan. We have to take only the Bible, kung ano yung nakasulat, kung ano yung sinabi ng ating Panginoong Kristo. And in this time, God made manifest His Word, the mystery of Himself through our Lord Jesus Christ. At ito ay nahayag sa atin. He revealed it to His servants, the prophet in its ages. The prophet of this end time revealed the fullness of to the church of Christ, the body of our Lord Jesus Christ. Kaya nga, yung kapahayagan na ito, ang hinihintay din ng mga propeta nung mga nakarang panahon na gusto nilang mabuhay sa pagkakataon, dahil dito magaganap yung mga propesiya lahat na magkakaroon ng pagkabuhay na maguli. Now, kung babalikan natin, mga kapatid, yung binasa natin chapter 9, kung itataas lang natin sa verse 1, papansin nyo, the blind man was sitting, and Jesus Christ and His disciple dumating. Sabi nga doon sa John 9:1, and as Jesus passed by, He saw a man which was blind from his birth. And His disciple asked Him, saying, Master, who did sin, this man or his parents, that he was born blind? So dito sa pagkakataong ito, ang Panginoong Kristo ay
nagbigay ng konting lesson doon sa mga apostol. Kasi when they seen the poor blind man, sino bang may kasalanan? Ang magulang ba o itong bulag na to? They are taught that there's some sins behind that somewhere. At sa ating kalikasan bilang tao, mga kapatid, when something happen to a certain person, sasabihin natin agad, kaya nangyari ang mga bagay nito. Nagkasala siya. He got out of the will of the Lord somewhere, sabi nga ng ating propeta. Kung tayo ay magkakaroon ng problema sa mga lakad natin, kung tayo magkakaroon ng mga aksidente sa daan natin, kung tayo magkakaroon ng insidente na hindi natin inaasahan, laging isipin natin, we have sinned or not doing the will of God. But that is not always the case, mga kapatid. We are not gone out of the will of God. God sometimes permits these things to happen. Amen. Sabi ng ating Panginoon, neither of them sin. Kung itutuloy natin sa John 9:3, Jesus answered, neither had this man sinned nor his parents, but that the works of God should be made manifest in him. So, God let things happen for the Word of God to be made manifest. Kaya, doon sa mga susunod na mga verse, ano ang sinabi niya sa susunod na verse ng 9:4? Sabi niya, I must work the works of him that sent me, while it is day. The night cometh, when no man can work. As long as I am in the Word, I am the light of the world. And that is the time for God to make manifest His Word. Because He is the light of the world, and He is worthy to manifest the Word of God. Dahil walang ginawa ang ating Panginoon sa Kristo, kundi sundin ang kalooban ng Ama. Kung anong sabihin ng Ama, sinusunod niya. Now, pansin natin mga kapatid, did the blind man ask for the healing? Kasi dito, he's just sitting doon sa gilid, wala siyang ginagawa. Hindi siya nagsisigaw ng katulad nung Syrophoenician women. But then the grace of God, through our Lord Jesus Christ, made manifest on that blind man without doing anything. Ano ang sabi sa Ephesians 2:8? For by grace you are saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God, Amen. not of works, lest any man should boast. So, paano ba tayo nakarating sa lugar na ito? Paano ba natin nakamit ang mga biyaya ng Diyos na ito? Sabi nga, may isang kapatid na nagbebenta lang na sasakyan, narinig yung salita ng Diyos, nagkaroon siya ng interes na may buhay na walang hanggan doon sa sinasalita ng ating isang kapatid. Ay, ang deal nila, sasakyan yung pinag-uusapan, bebenta ng sasakyan. Ang isa ng mga kapatid natin, kukuha lang ng padala galing sa Pilipinas na tuyo. Ang nasupungan niya, hindi lang tuyo, Amen. buhay na walang hanggan. Amen. At ako mga kapatid, patotoo ko lang, kung nung pagkakataon na yun na magbabayad ako ng placement fee, dahil nagka-holdapan sa CCG, kung nakuha yung pera na pambayad ko na, I think around 70,000 pesos, maaaring wala ako dito. Pero hindi tinulot ng Diyos na makuha sa akin. Ako pa yung nasa dulo ng jeep, na supposed to be madali niya ako makukuha yung pera ko. Kung pumunta pa siya doon sa dulo para kumuha ng mga kukuhang hold up, tapos saka siya umalis. At nakita niya nakabukol yung pera dito, hinahatak niya, pero paliko na kami, malapit na kami doon sa outpost ng polis, tumalo na siya. So mga kapatid, talagang napakabiyaya na ng Diyos dahil wala ko ngayon dito kung nangyari ang mga bagay na yun. At sa paghahanap ko ng dating daan, idinako ako ng Panginoon sa tamang daan, mga kapatid. Yun ang napakaganda. Kaya pansinin natin, yung pinagaling ng Panginoong Kristo, kahit na paulit-ulit siyang tanungin, iisa lamang ang sagot niya. Sabi niya doon sa John 9:11, He answered and said, A man that is called Jesus made clay and anointed mine eyes and said unto me, Go to the pool of Siloam and wash. And I went and washed and I received sight. Sigurado siya doon sa sinabi niya. Dahil may nangyaring kagamutan sa kanya. At pagkatapos noon, lumakad na ang Panginoong Kristo.
Wala na siyang alam sa kanya. Mhm. At dahil sa patutong ito ng bulag, halo yung tumanggap sa kanyang testimony. Hindi lahat naniwala. Sabi sa John 9:8, the neighbors therefore, and they which before had seen him that he was blind, said, it is not this he that sat and begged? Some said, this is he. Others said, he is like him. But he said, I am he. So yung iba, sabi niya, siya yung bulag na namamalimos. Yung iba naman, kamukha lang siya. Hindi siya yun. Kaya mismo yung bulag na nagsabi, bilang testimony, ako nga yung bulag na namamalimos at ako'y nakakakita na. Kaya naman ang balita ay lumaganap mga kapatid sa buong paligid hanggang sa makarating ito sa mga Pariseo at mga Saduceo. At dinila siya sa Pariseo. At ganun din ang tanong sa kanya. Sa 9:15, then again, the Pharisee also asked him how he had received his sight. He said unto him, he put clay upon mine eyes, and I was, and do see. The same answer, firm yung kanyang testimony, hindi niya babaguhin. He is on the side of our Lord Jesus Christ. Amen. Bakit kaya ganun na lang ka-eager ang mga Pariseo na malaman ng pangyayari? Dahil ba sila ay namangha din? O naniniwala sila sa Panginoong Kristo? Sa ginawa ng ating Panginoong Kristo? Concerned ba sila doon sa kalagayan ng bulag? The Pharisee do not have any concern at all, mga kapatid. Gusto nilang malaman kung paano siya pinagaling dahil gusto nilang makakita ng dahilan kung paano kukontrahin ang ginawa ng ating Panginoong Kristo. Dahil may utos sila na i-disfellowship sa mga sinagoga kung sino man ang magkakaroon ng association sa ating Panginoong Kristo. At talagang humahanap sila ng dahilan upang sirain siya. At nakakita sila ng dahilan, mga kapatid. Kung babasahin natin sa 9:14, and it was the Sabbath day when Jesus made the clay and opened his eyes. So nagkaroon sila ng pagkakataon. So they wanted to make a big display out of it. Sabi nga ng ating propeta, this man, Jesus, did not keep Sabbath day. Kung isusunod siya 9:16, sabi niya, therefore, said some of the Pharisees, this man is not of God because he keepeth not the Sabbath day. Others said, yung iba kumukontra rin. Talagang halo. How can a man that is a sinner do such miracle? And there was a division among them. So, ang salita ng Diyos, mga kapatid, ito ay double edge. Napakatalas. Humihiwa ito ng kaibuturan ng ating puso hanggang sa spiritual na daigdig. Hihiwalay ang mga masasama at mabubuti. Kaya makita natin, the Pharisees tried to discredit Lord Jesus Christ. They tried to belittle Him in the sight of the people. And that's what the devil wants. They want to hurt his influence before the people. They want to prove that he is doing the wrong thing. At sa panahon ng pangangaral ng ating Panginoong Kristo, ito ang ginagawa ng mga Pariseo. Lagi siyang minamaliit at lagi siyang talagang hinahanapan ng mali. Gusto lagi nila na mapahiya ang ating Panginoong Kristo. They are all fault finders. Lahat ng ikapupula sa kanya ay papansinin nila. Hahanap sila ng pwede nilang ibato sa ating Panginoong Kristo upang hindi siya paniwalaan. Kaya naman, they always watching Him. Talagang sinusundan nila ang ating Panginoong Kristo at talagang hinahanap nila yung fault sa kanya. Gusto nilang mapahiya ang ating Panginoong Kristo upang hindi na sumunod ang tao sa kanya. Maging sa mga pagtatanong, hahanapan siya ng sagot na alam natin na pwedeng gamitin nila sa ating Panginoong Kristo. Natatandaan niyo isang sitwasyon na pwede ba tayong magbigay ng buwis sa emperador? Sabi niya, dapat bang magbayad tayo ng buwis sa ating emperador? So, anong sabi ng Panginoon? Bigyan niyo ako ng isang peseta, yung dinaryo. Sino ang nakaukit dito? Ang emperador. Si Cesar.
So, ibigay nyo ang kay Cesar ang para kay Cesar at ibigay nyo sa Diyos ang para sa Diyos. Amen. So, makita natin, gusto nilang wasakin ang pangalan ng ating Panginoon Kristo. Anything to ruin the confidence of the people to Him, not knowing they are possessed by the devil. They are working harmony with the devil. Sabi ng ating propeta, they are trying to blacken the name of the Son of God. Bakit nila nagagawa ang mga bagay na ito? Because they never search the scripture, mga kapatid. Ganun din sa panahon natin. Bakit? Ang dali nilang makapagbitaw sa atin, sa ano namang klaseng relihiyon yan? Ano naman, sa demonyo yata yan. Kasi hindi sila nagbabasa ng scripture. Na kung ano yung biblical, kayo asawa ng Panginoon Kristo? Ano yun? Maraming asawang Panginoon? Hindi nila alam. Talagang marami ang bahagi ng katawan ng ating Panginoon Kristo. Dahil ito ang nakasulat. At ito ay hiwaga na nakatago sa Biblia. So sabi nga sa John 5:39, search the scripture, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. Sabi niya, if I do not the work of my Father, believe me not. But if I do, though you believe me not, believe the works, that you may know and believe that the Father is in me, and I in Him. So Jesus Christ has a great godly ministry, mga kapatid. But still the Pharisee telling Him He is doing it by Beelzebub. Sabi nga niya sa Matthew 12:24, but when the Pharisee heard it, they said, this fellow doth not cast out devils, but by Beelzebub, the prince of the devil. Kaya, pansinin niyo mga kapatid, nung imbitahan siya ng isang pariseo sa isang handaan, bakit nakatalilis yung prostitute? Bakit nakalapit sa Panginoong Kristo yung isang prostitute? It is deliberately, pinabayaan nila na makalapit sa Panginoon Kristo dahil gusto nilang hanapan muli na ikapupula sa Panginoon. Kung ito ay propeta ng Diyos, alam niya dapat kung sino ang babaeng ito. Ito ay isang prostitute. Bakit siya nagpapahawak siya sa isang prostitute? But then, alam natin, pinili yung prostitute na yon, na tayo man bilang talagang prostitutes sa tingin ng Diyos. Dahil puro kasaulaan ang ating ginagawa sa ating buhay, pero nakatanggap tayo ng biyaya sa ating Panginoong Kristo. Nung tumanggap tayo, nilinis tayo ng dugo ng ating Panginoong Kristo, at yun ang nakikita ng Diyos sa atin, ang dugo ng ating Panginoong Kristo. So, they are trying to cast a shadow upon Him, to get the people to disbelieve Him, at alam natin kung sino ang promotor ng lahat ng ito. This is the work of devil. Simula pa ng una, ganito na ang ginagawa niya, at marami na ang nadaya ni Satanas sa ganitong estilo, mga kapatid. Subalit sa dami ng mga sinasabi nilang pagmamalit sa Kanya, sinasabi nila na siya ay hindi sa Diyos, ang daming akusasyon na siya ay makasalanan, subalit mayroon at mayroon pa rin maniniwala at tatanggap sa ating Panginoon Kristo. At sa huling panahon ito ng iglesia, mga kapatid, kahit ano pa ang sabihin nilang paninira at pagmamaliit sa ating Panginoon, magkakaroon pa rin tayo ng tanong sa ating sarili na katulad ng pinagaling na bulag na ito. How can a man that is a sinner do such miracle? Kung hindi siya sa Diyos. Kung makasalanan siyang tao, kung hindi siya talaga sugo ng Diyos, kung hindi talaga siya propeta ng Diyos, bakit buhay ang mga mensahe? Amen. Bakit patuloy na nagbibigay sa atin ng tamang kaunawaan? Bakit lahat ng mga nababasa natin ay patuloy na nagpapatibay sa ating pananampalataya? Dahil nabuksan ang ating mata sa tamang kaunawaan. Kaya mismo sa hanay ng mga denominasyon, mga kapatid, nagkakaroon ng pagkakabahabahagi. Dahil kung mayroong binhi sa puso nila, lalabas at lalabas upang makita nila ang liwanag ng salita ng Diyos. So mababawasan at mababawasan sila, mga kapatid. Subalit, alam natin na talagang yung pinili lang ng Diyos before the foundation of the world ang tatanggap ng mga bagay na ito. At tayo bilang bahagi ng katawan ng ating Panginoon Kristo, mapalad tayo, mga kapatid. Dahil nakita natin at naunawa natin ang kaligtasan ng buhay na ito. At hindi lamang dito ang buhay
natin sa mundong ito, kundi may buhay tayo dun sa kabilang buhay. At ito ay eternal na buhay, mga kapatid. Amen. At doon sa mga predestinado ng Diyos, mga kapatid, yung naniniwala sa Kanya ay manghahawakan sa Kanya. Amen. Yung magmamahal sa Kanya ay mananatili sa Kanya at hindi nila titingnan yung mga bagay na ibinabato sa Kanya. And we are the predestinated seed of God, mga kapatid. We will take the sides with Jesus. We will stay on His side until na mangyari ang rapture time, ang meeting in the air. We took side of Jesus Christ dahil we are healed sa ating mga kamunduhan. We are healed sa ating mga kasalanan. We are healed sa ating mga kamangmangan. At alam natin na walang gagawin ng Diyos kundi ihayag ang kanyang lihim sa kanyang malingkod na propeta. Kaya tayo we are healed doon sa ating mga kamangmangan. Sabi nga sa Amos 3:7, surely the Lord will do nothing but He revealed His secret unto His servants, the prophet. Full revelation of God manifested in this church, mga kapatid. Nakikita natin, nasaksihan natin, narinig natin ang mga pangungusap ng Diyos sa atin, mga kapatid. Sino ba ang nagpaliwanag ng tamang unawa sa Godhead, mga kapatid? Sino ba ang nagpaliwanag, ano ba ang nangyari doon sa Garden of Eden? Na pag ito'y ibinabahagi mo sa tao, namamanga sila. Totoo ba yan? Kumuha ka na naman ng kwento. So, hindi sila maniniwala, mga kapatid, dahil they never search the scripture. That's right. Yun ang malaking pagkakamali nila. At hindi nila na-meet yung prophet na nagpagaling ng mata ng bulag. Sino ba ang nagpaliwanag ng misteryo ng Diyos? Sino ba ang naglatag ng tamang unawa sa 7 church ages? Sa 7 seal? Sino ba ang naglatag sa tamang unawa ng half-hour silence in heaven? So, nakagagalak tayo, mga kapatid, dahil ito ay nahahayag sa atin. Amen. Dahil tayo, mga kapatid, ay bulag sa mga bagay na ito, dati, wala tayong kaalam-alam sa mga hiwagang ito, subalit nangusap ang Diyos sa kanyang propeta, before we are blind, but now we can see. Kaya ang pulubing bulag na ito ay tipo at larawan ng bawat isa sa atin. When we meet the prophet of God, we recognize the prophet of this end time. Kaya nung tayo ay tunungin, tulad din ng dating bulag, ang magiging sagot natin. Kung babasahin natin John 9:17, they say unto the blind man again, kinukulitagan niya yung blind man, what sayest thou of him that he had opened thine eyes? Ano sagot niya? He said, he is a prophet. Siya talaga ang propeta ng Diyos na ginamit ng Diyos sa huling panahon ito, mga kapatid. Ang ating kapatid na propeta sa huling panahon ito. Kung paano nakilala ng bulag ang propeta ng Diyos, ganun din tayo sa panahon ito. We are spiritually blind, but we recognize the prophet of God in this end time. At kung babalikan natin, mga kapatid, yung mga nakaraan nating buhay, alam natin, we committed mistakes in our life. We are not worthy even to talk to God. At nang dumating ang oras when the seed in us is struck by that living water of life, by hearing the Word of God, we reach in the crossroads of our life. The time is at hand for us. We came across of choosing whose side are we taking in. Are we taking the sides with Jesus, or are we taking the opposite side? Dalawang kasi ang pagpipila natin, either the light or the dark. At nung tanggapin natin ang salita ng Diyos, something falls from our eyes. Parang yung katulad ni Apostol Pablo na nalaglag yung mga kaliskis sa kanyang mga mata.
Na dati, okay lang yung pamumuhay natin noong una, but now, we see the light. At nang baguhin tayo ng ating Panginoong Diyos, hanguin tayo sa marunong pamumuhay natin dati, ni ayaw na nating balikan, ni ayaw na nga nating alalahanin, mga kapatid. Kaya naman sa tuwing magsishare tayo ng salita ng Diyos, even though na katotohanan yung sinasabi natin, isinishare natin yung salita ng Diyos, ibabalik at ibabalik ng dyablo yung mga nakaraan natin. Upang hindi tayo paniwalaan ng mga tao nakikinig sa atin, kasi ayaw ni Satanas na may makuha pa tayo na papanig sa ating Panginoong Kristo. At sa pumanig kay Satanas, walang gagawin ang mga ito, mga kapatid, kundi sirain ang gustong bumalik sa Diyos. That is the spirit of the wrong side, the dark side. Sabi nga ng ating Panginoong Kristo, ako ang liwanag ng buhay. I am the light of the world. Ako ang liwanag ng sanlibutan. Kasi kung mananatili tayo sa liwanag, mawawala tayo sa kadiliman at tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya makikita natin ang isang ugali ng totoong Kristiyano, mga kapatid. Ang sabi nga ng ating propeta, the real Christian way, sabi niya, is to hide everything that you can from a brother. Kung ang brother man ay may mga kakulangan, mga pagkakamali, mga nagawang mga hindi kalugod-lugod sa Diyos, at ito ay nagbabago. Sabi niya, is to hide everything you can from a brother. Don't tell his bad things, sabi niya. Just tell him his good things. Just tell what you know about him that is good. Kung nagawa man niya ang mga maling aksyon noon, let alone. Our brother got enough against him anyhow. Huwag na tayong kumuha pa ng isang kahoy, sabi niya, upang itaboy siyang papalayo sa salita ng Diyos. Because the Christian attitude is to pick him up and take him out of the ditch. Never try to shove him down. He is already down. Try to help him. So, ito yung tunay na kaugalian ng isang Kristiyano, na hindi ka manghuhusga sa kapwa mo mananampalataya. At makikita natin na kung ano man yung pagkakamali ng bawat isa natin at tayo bumabalik sa ating Diyos na buhay at totoo yung pagbabalik natin, kailangan ma-identify natin na yung magagandang bagay sa ating kapatid. Sabi nga ng ating kapatid na nakatatanda, pagka mayroong ginawang masama ang isang tao sa'yo, ang iniisip mo yung kabutihan na ginawa niya para hindi ka lalong magalit sa kanya. Amen. Praise God. So, and if we are taking the side with Jesus, mga kapatid, don't expect na hindi ka pakikialaman ni Satanas. They will try to find every little shadow they could find upang malitin ka sa harap ng tao at hindi ka paniwalaan. They want to hurt your influence before people, kung paano ginawa nila sa ating Panginoong Kristo. Kaya kung tayo ay ginagamit ng Diyos sa gawain, kailangan lagi tayong mag-ingat, mga kapatid. Amen. That's right. Amen. Sa mga gawa natin, sa mga paglakad natin. We have to walk like a real man of God. Sabi nga ng ating propeta, we have to talk like a real man of God. We have to act like a real man of God. And we have to live like a real man of God. Because the devil, our adversary, is waiting like a roaring lion, ready to attack anytime, mga kapatid. Kaya tayo mag-ingat. Alam niyo ba kung bakit laging ganoon ang ginagawa ng Satanas at ng kanyang mga kampon sa ating mga pumapanig sa Diyos, pumapanig sa ating Panginoon Kristo? Nagseselos sila sa Panginoong Kristo. They were jealous of His ministry. Kasi ang ministry niya ay sa Diyos. Alam nila yon. But it was contrary to their ministry. Ang ministry nila ay yung sirain ang ginawa ng Diyos. Kaya makikita natin yung mga iglesia na ang hawak-hawak ay dogma at kredo ng tao. Organisado sila, may mga sarili lang sinusunod na kautusan, may mga doktrina silang sinusunod. Ang dyablo ang may gawa nito, mga kapatid.
Kaya patuloy nilang minamalit ang ating Panginoon Kristo. Subalit in spite of this negative comments o mga negative na mga sinasabi nila coming from them, yung mga naniwala sa ating Panginoon Kristo, yung mga nagmahal sa ating Panginoon Kristo, at nakita ang mga scriptural miracle signs, hindi nila ito mapipigilan na papanig sa Kanya. So, sa ating mga testimonya, mga kapatid, bilang binago tayo ng Panginoon Kristo at nagkaroon tayo ng patotoo sa tamang bautismo, sa tamang Godhead, kung sasabihin natin sa mga unbeliever ang mga bagay na ito, alam nyo ang madalas na ibinabalik nila? Meron din naman akong kakilala. Bautismado sa pangalan ng ating Panginoon Kristo, pero mambababae pa rin, umiinom pa rin. Yun ang binabalik nila. Pero hindi nila tinitingnan kung ano ka, kung ano yung ginawa sa iyo. Ang titingnan nila, hindi yun, tingnan mo yun, oh. Sinasabi nila, Kristiyano, pero anong ginagawa? So, doon sa mga hindi totoong Kristiyano talaga, mga kapatid, makakakita sila ng ikapupula. Pero sa totoong Kristiyano na tinawag ng Diyos, wala silang makikita ng ikapupula. Dahil alam natin na tayo ay patuloy na nanangan at tumahawak sa ating sa salita ng Diyos at sinusunod natin ang mga bagay na ito. At talagang makita natin, sabi nga, isang napakagandang sinabi ng ating propeta. Sabi niya, "It is a devil trying to throw a shadow on us. They are always pointing to some old ship that got wrecked upon the seashore, but they are not pointing to the one that made the voyage safely." Hindi nila pinapakita yung mga nagtagumpay. Ang pinapakita nila yung mga naging masama. Tulad ng isang malaking papel na puti, mga kapatid. Tuldukan mo ng itim. Ipakita mo sa mga unbeliever. Anong nakikita mo? Ang sasabihin nila, merong maitim na puti, maitim na tuldok. Hindi nila papansinin yung malaking puting papel. So ganyan, mga kapatid, yun ang papansinin nila. Talagang ganun ang trabaho ng dyablo. Manggulo, mansira, alipusta, upang sabihin na siya ang tama at siya ang paniwalaan mo. Kaya patuloy na hindi naniniwala may mga tao na hindi patuloy na maniniwala doon sa mga patestimony na talagang nakita natin na nagmanifest na totoong nangyari. Sabi nga sa John 18, "But the Jews did not believe concerning him that he had been blind and received his sight until they called the parents of him that had received the sight." So, tawagin yung magulang. Baka hindi naman talaga bulag yan. So, makita natin, mga kapatid, kung paano mansira ang espiritu ng kaaway. Even though the testimony of blind beggar is sufficient enough to prove his righteous act, but still, many Jews still did not believe him and decide to call his parents. Sabi nga kung susunod natin yung John 9:19, "And they asked him, saying, Is that your son, who ye say was born blind? How then that he now see?" His parents answered them and said, "We know that this is our son, and that he was born blind." Pinatotohanan nila. "But by what means he now see it, we know not. Or not had opened his eyes, we know not. He is of age. Ask him. He shall speak for himself." Yan, mga kapatid, ang matinding mga mapagalaw ng dyablo. Ngayon, mga kapatid, when we took side with Jesus, tanda natin, kahit magulang natin, itatakwil tayo pag hindi sila talaga tinawag ng Diyos. Maaaring pabayaan tayo, lalo pa kung ang nakagising nating reliyon ay Katoliko, which is deeply rooted in our system, mentally and physically, mga kapatid. Lalo na kung ang magiging resulta ay kung ititiwalag ka sa iglesia. And the Pharisee already giving the warning. Dahil sabi niya, sa 9:22, "These words spake experience because they feared the Jews." Natatakot sila. "For the Jews had agreed already that if any man did confess that he was Christ," so kung mayroong magko-confess na Jesus Christ is the Christ, he should be put out of the synagogue. Kaya kung paninigan natin ang Panginoong Kristo, magiging outcast tayo sa kanilang mga iglesia. Kaya naman sagot ng mga magulang, very safe eh. Sabi niya,
Therefore, he said his parent, he's of age. Ask him, huwag kami. Siya, tanongin mo, matanda na siya. Hindi na siya bata na cargo pa namin. Kaya naman nung pinatawag uli ang bulag, sabi niya dito sa 9:24, then again called they the man that was blind and said unto him, give God the praise. We know that this man is a sinner. Kung papasin niyo mga kapatid, yung attitude ng mga Pariseo is still showing that they are of God. Sabi niya, seems they are concerned to the blind beggar dahil sa nangyari sa iyo, purihin mo ang Panginoong Diyos. Alam namin na makasalanan ng taong ito. Ang Diyos ang pasalamatan mo. Ang Diyos ang purihin mo. Huwag ang taong ito. So, they want to divert his attention upang hindi nila i-recognize yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa miracle na ginawa niya, marami kasing sumusunod sa Kanya. Subalit kung ikaw mismo ang nakaranas ng katotohanan ng salita ng Diyos, Amen. hindi mo mapipigilan ang puso mo, mga Amen. kapatid. That's true. Ipagsisigawan mo ang katotohanan na gumalaw ang Diyos sa buhay mo. Kaya yung bulag, he declared, kung kaninong side siya kakampi, he declared a solid testimony against the Pharisees, against the Jews that possessed by evil spirit. Sabi niya sa 9:25, he answered and said, whether he be a sinner or no, I know not. One thing I know, that whereas I was blind, now I see. Talagang firm siya. Kaya ito yung dapat maging firm tayo, hindi katulad nung nakaraan na nasa Mataga din tayo, merong isang babae na, firm ako sa aking pananampalataya. Firm ako dito, hindi na ako alis dito. Pero yung pagka-firm niya, nakatayo siya sa buhangin, mga kapatid. So, sabi niya, hindi ko kilala ang taong nagpagaling sa akin. Hindi ko rin alam kung makasalanan man siya o hindi. Pero iisa lang ang sigurado ako. Amen. Praise God. Dati akong bulag, subalit ngayon, nakakakita ako. Amen. At tayo mga kapatid, dahil hindi natin kilala ang Diyos na sinasamba natin, alam natin na tayo ay makasalanan, subalit isa lamang ang sigurado tayo. Na dati tayo ay bulag sa ating pananampalataya, dahil hindi natin kilala ang Diyos natin sinasamba, subalit dumating ang propeta ng Diyos at nagliwanag ang mga mata natin. At tayo ay lubusang nakakita tayo ng daan ng kaligtasan patungo sa ating Amang Diyos na kilala natin ang ating Diyos na buhay at ang sinugo niya, ang ating Panginoong Kristo. At ang resulta nito ay buhay na walang hanggan. Amen. At dahil sa pangyayari ito mga kapatid, sa bulag na pulubi na nakakita na, hindi talaga siya tinantanan ng mga Pariseo, mga kapatid. At sa pangatlong pagkakataon, pangatlo na ha, muli tinanong siya. Sabi sa 9:26, then said they to him again, what did he to thee? How open thee thine eyes? Kaya mga kapatid, sa antas ng ating pagkaunawa, sa salita ng Diyos, sa pagkakataong ito, sino pa ang makaliliglig sa pananampalatayang hawak-hawak natin kahit na paulit-ulit silang magtanong? Sigurado ba kayo talaga dyan? Sigurado kami. Sino pa makapag-alis sa atin sa pananampalatayang ito? Wala na mga kapatid. Dahil alam natin, before the foundation of the world, andun na tayo, nasa kaisipan na tayo ng Diyos. At magaganap ang mga bagay na ito, mga kapatid. Naunawa natin ang hiwaga ng Diyos. The book of Revelation ay isang bukas na aklat sa atin, mga kapatid. Ang mga denominasyon, takot na takot sa aklat na ito. Dahil sabi nila, puro salot, puro parusa ng Diyos ang nababasa dito. Kung sino man ang natatakot sa aklat na ito, iisa lamang ang ibig sabihin, mga kapatid. Sabi ng Panginoon sa Kristo, you are of your father, the devil. Dahil si Satanas man, mga kapatid, ay takot na takot sa aklat na ito. Sa buong Biblia kasi, mga kapatid, dalawa ang ayaw na ayaw ni Satanas sa Bible. Ito ay ang Book of Genesis at ang Book of Revelation. Dahil sa Book of Genesis, dito nakatago ang kanyang pinanggalingan. At sa Book of Revelation, dito nakasulat ang kanyang kawakasan. Subalit sa ating mga hinirang ng Diyos, mga kapatid, we love this Bible, especially the Book of Genesis and the Book of Revelation. Baliktad yung pagkagusto ng mga hindi sa Diyos.
Dahil sa Book of Genesis, inihayag ng Diyos ang pinagmulan ni Satanas dito sa lupa, kung paano siya nagumpisa. At sa Book of Revelation, naunawaan natin kung kailan siya magwawakas. So, napakapalad natin mga kapatid dahil alam natin, kilala na natin at identify natin kung sino yung kalaban natin. Kaya, that is yung sinasabi na rapturing faith. Kilala natin yung kalaban natin kaya hindi tayo madadaya. At ang huling aklat ng Biblia ito ang dapat maunawaan ng mga mananampalataya. Dahil dito sa aklat na ito, magbibigay sa atin ng kasiguraduhan na tayo ay nakalaan sa buhay na walang hanggan. Kaya nung nalaman natin that our name is written in the Lamb Book of Life at tayo ay kabahagi ng buhay na walang hanggan, tayo ay mga anak ng Diyos, mga kapatid. Wala tayong gagawin kundi ipatotoo ito. Dahil nung tayo ay pumanig sa katotohanan, we took the side of our Lord Jesus Christ and we got our eternal life. We take the witness stand and share the word of God to our loved ones na ibahagi natin. Hindi natin kailangan na paulit-ulit tayong tanungin. Buong kagalakan nating ibabahagi sa ating pamilya ang mga bagay na ito. Ang resulta, buhay na walang hanggan din sa bawat pamilya natin na tatanggap. Sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating ina, sa ating ama. So nawa, kung ano man yung mga bagay na hindi nila naunawaan pa sa ngayon, nawa magkaroon ng biyaya ang Panginoon upang matanggap din nila ang mga bagay na ibinahagi natin kung hindi man sila pa tumatanggap sa mga salitang ito. Dahil nagkaroon tayo ng kaligtasan, isang napakabiyayang kaganapan mga kapatid kung maglilingkod tayo sa Diyos na sama-sama ang pamilya natin mga kapatid. Kaya alam mo, pag nakikita ko yung buong pamilya na sumasamba sa Diyos, alam mo yung inggit sa puso ko, hinggit na yung pangkuan, yung inggit na talagang naluluwalhati, yung bang nabibless ako, yung inggit na bless ako dahil nawa, Lord, ganun din ang mangyari sa akin. Amen. So, mga kapatid, nawa ay mangyari ang mga bagay na nasa puso natin at alam ko, gagalaw at gagalaw ang Diyos. Ngayon, nung tanungin ulit ng dating bulag, sinabi niya kung sasabihin ko ba sa inyo, kung tinatanong siya na, sino ba talaga, ano ba talaga nangyari sa inyo? Kung sasabihin ba ulit sa inyo, sabi niya, kayo ba ay magiging tagasunod niya? Pero talagang yung espiritu ng kaway talagang sabi niya sa 27, he answered them, I have told you already and ye did not hear, wherefore would you hear it again? Will ye also be his disciples? Ramdam kasi nung bulag na hindi nila gustong malaman ang katotohanan, kundi ang gusto nila ibalik na rin yung katotohanan. Kaya naman masakit na salita at pangungutya ang natanggap niya. Sabi sa 28, then they reviled him. So ininsulto siya. And said, thou art his disciple, but we are Moses' disciple. Nagmamalaki pa sila. Hindi, ikaw ang tagasunod niya, pero tagasunod kami ni Moses. So, makikita mo yung tagasunod ng biyaya at tagasunod ng batas. Doon mo makikita mga kapatid na talagang dinala tayo sa biyaya dahil hindi natin masusunod ang batas mga kapatid. So, even though he is just an ordinary man, subalit hindi siya natinag mga kapatid. Sa kanyang pagpanig sa ating Panginoon Kristo, he nabubulol ako mga kapatid sa word na ito. Talagang reiterated his solid testimony. Pinagdiinan niya yung solid testimony niya. Sabi niya sa 9:30, the man answered and said unto them, why therein is a marvelous thing, that ye know not from whence he is. Marvelous thing na nga yung ginawa niya. Hindi nyo kilala. And yet he has opened mine eyes. Binuksan na nga aking mga mata. Now we know that God heareth not sinner. Mas mabuti pa yung bulag. Talagang na-identify niya kung sino yung sinner or saint. But if any man be a worshipper of God and do it his will, him he heareth. Pakikinggan niya. Since the word began, was it not heard that any man opened the eyes of one that was born blind? So wala pa pala nangyari. Noon lang. If this man were not of God, he could do nothing. So talaga sabi niya,
ito ay talagang sugo ng Diyos, ito ay talagang sa Diyos. And that is a very solid testimony, mga kapatid, na dapat sa panahon natin, maging matibay din tayo sa ating testimonya upang ipatotoo ang ginawa ng Diyos sa atin. Dahil ang Diyos lamang ang makakagawa ng mga gamutan at kagalingan, kaunawaan na nararanasan natin sa pagkakataong ito. Upang lalong mahayag ang kanyang mga hiwaga, mga kapatid. Kaya, ang mga bagay na ito talaga ay hindi galing sa tao. Ito ay galing sa Diyos. Kaya nung tanongin si Peter ng Panginoong Kristo, sabi nga doon sa Matthew 16:15, He said unto them, But whom say ye that I am? Sabi, sino ako, Peter? Sa iyo. And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. Ano sabi ng Panginoon? And Jesus answered unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonas, for flesh and blood had not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Ito ang nagpapatibay sa atin, mga kapatid. Bilang tayo ay bahagi ng ating katawan ng ating Panginoong Kristo, ang kapahayagan ay galing sa Diyos. Amen. Na tayo ay asawa ng ating Panginoong Kristo. No doubt, no question, dahil ang ating amang nasa langit ang naghayag ng mga hiwagang ito. Kaya expect the unexpected, lahat ng pumanganig kay Kristo, tayo, mga kapatid, kasama tayo dun. Lahat, kasi hindi lang iglesyang ito ang talagang irarapture ng Diyos. Marami sa bawat sulok ng mundo may mga hinirang siya. At mapalad tayo at nakasama tayo sa bandang ito ng Qatar. Ang lahat ng pumanig sa Panginoon Kristo, they will mock us, they will insult us, they will belittle us, they will laugh at us. And worse, we will be casted out from their congregation. Kaya tayo, isang maliit na grupo lang tayo. Kasi kung ano yung lumabas, ay nagsama-sama upang tanggapin ang pangalan ng ating Panginoon Kristo at maging asawa niya. Tulad nangyari sa dating bulag na pumanig sa ating Panginoon Kristo, they cast him out. Kasi sinabi, sino ka para pagsabihin mo kami? Ikaw ang pinanganak na makasalanan. Sabi niya sa 9:34, sa John 9:34, He answered and said unto him, Thou was already born in sin, and thus thou teach us, and they cast him out. Yan ang magiging resulta, mga kapatid. Kung papanig tayo sa ating Panginoon Kristo, talagang ikakas out tayo sa ating ikakas out tayo sa congregation. But don't worry, mga kapatid. Kung tayo man ay cast out sa mundong ito, kung tayo man ay palayasin ng ating mga magulang, kung tayo man ay pagala-gala, kung tayo ay walang permanenteng lugar dahil ilang beses na tayong palipat-lipat, huwag tayong mag-alala, mga kapatid. Kung tayo man ay talikuran ng ating mga kaibigan, kung tayo man ay walang gustong sumama makipag-fellowship sa atin, at kung tayo ay talagang i-disfellowship ng ating mga simbahan, at wala tayong gusali na pwede nating permanenteng pagsambahan, subalit anong, mga kapatid, nakakagalak? Merong tayong Diyos nakatunghay sa atin, mga kapatid. Meron tayong Panginoong Kristo na aalalay sa atin. Meron tayong Panginoong Kristo na hahanap sa atin, at lahat ng ibinigay ng Ama sa kanyang anak ay hindi niya iniwala, mga kapatid. Dahil hindi tayo nawala, dahil tayo patuloy na pumapanig sa ating Panginoong Kristo. Kasi nananatili tayo doon sa, hindi tayo umaalis sa ating Panginoong Kristo. Kaya sabi nga sa John 9:35, Jesus heard that they had cast him out, and when he had found him, he said unto him, Dost thou believe on the Son of God? Napansin ninyo, mga kapatid, as soon as Jesus found him, agad niyang tinanong siya, naniniwala ka ba sa anak ng Diyos? Sabi niya, and he answered and said, Who is he, Lord, that I might believe on him? Sino siya, Panginoon? Wala siyang ka-idea doon sa sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo. At ang alam lang niya, dati siyang bulag, subalit siya'y nakakakita na
subalit bukas ang kanyang puso, mga kapatid, upang maniwala sa anak ng Diyos. Dahil nakita niya ang kagamutang nangyari sa kanya ay talagang galing sa Diyos. At tayo man, wala rin tayong kaideya, mga kapatid. Pagdating ng salita ng Diyos, dati tayo ay makasalanan, subalit natanggap natin ang biyaya ng ating Panginoon sa Kristo. Dahil sa pagiging walang alam natin, tulad ng isang sanggol, patuloy na naghahayag ang Diyos sa atin at nagpakilala sa atin kung sino ang Ama at kung sino ang anak. Kaya nagpakilala mismo ang ating Panginoon sa Kristo sa bulag na gumaling. And Jesus said unto him, Thou dost both seen him, and it is he that talketh with thee. Ako yun. And he said, Lord, I believe, and he worship him. So tulad natin, mga kapatid, Amen. nahayag sa atin, winorship natin ang ating Panginoon sa Kristo. This book, dati, it is closed book to us. Dahil mabasa man natin, hindi natin ito lubusang naunawaan. But when we hear the Word of God sa pamamagitan ng kanyang propeta na ginamit sa huling panahong ito, naunawaan natin ang lahat ng hiwaga ng Diyos na nakatago sa ating Panginoon sa Kristo. Purihin ang Diyos dahil patuloy tayong nananatili sa panig ng ating Panginoon sa Kristo, at ang ibig sabihin lamang niya ay tayo ay nasa panig ng Diyos na buhay. At doon sa panig ng kalaban ng Diyos, sila ay nananatili sa kasalanan at dadalhin sila sa paghatol, mga kapatid. Dahil inangkinan nila na sila ang katotohanan, dahil subalit walang ibang katotohanan, mga kapatid. Alam natin kundi ang Biblia ito. At ang Bibliang ito ang katotohanan, subalit dapat may tama tayong unawa. Kaya kailangan natin ang propeta ng Diyos sa huling panahon ito. Sabi niya sa John 9:39, and Jesus said, For judgment I am come into this world, that they which see not might see, and that they which see might be made blind. And some of the Pharisees which were with him heard these words, and said unto him, Are we blind also? Jesus said unto him, If you were blind, ye should have no sin. But now you say, We see, therefore your sin remaineth. Kaya kahit sila ay nakakakita literal, subalit sila ay bulag spiritual, mga kapatid. Kaya ang salitang ibinabahagi natin sa pagkakataong ito, sa panahong ito, ay napakahalaga, mga kapatid, kung pag-uusapan ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Ang salitang binabahagan natin ay ito'y kaligtasan patungo sa buhay na walang hanggan, kung ito ay tatanggapin ng mga makakarinig. Subalit ito ay magiging hatol sa kanila patungo sa dagat-dagatang apoy kung ito ay tatanggihan. Ganun kahalaga yung salitang hawak-hawak natin sa panahon ito, mga kapatid. Dahil there is only one way we can take side with Jesus, by believing His Word. Dahil hindi niya salita ang mga salitang ito, kundi ito ay salita ng amang nananahan sa Kanya. Ang ating amang Diyos ang nangako, ang ating amang Diyos ang tumupad, at dahil sa Kanyang biyaya ay isinugo niya ang Kanyang bugtong anak. Sabi nga sa John 3:16 na parati natin sinasabi, binanggit dito ng ating kapatid, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So, everlasting life ba yung, ano ba yung ibig sabihin ng everlasting life? Kung itataas lang natin, isang verse lang. Sabi niya sa John 3:15, that whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life. Sinigurado. Sinabi ang eternal life, sinabi ang everlasting life. So, kailangan lang makita natin na pagka tayo ay nagkaroon ng pagsunod sa salita ng Diyos, alam natin, mga kapatid, na ang kakantungan natin ay hindi natin ma-explain kung ano yung makikita natin. Kaya lahat ng mga bagay dito sa mundo at mga pangyayari, itong lahat ito ay nasa kaisipan na ng Diyos before the foundation of the world. Alam natin ang ating Diyos ay He is omniscient God, all-knowing God. He is
omnipresent God. He is present everywhere because He is omniscient and He is omnipotent God. He is all-powerful God. So, sino pa yung papanigan natin mga kapatid? Kundi ang ating Panginoong Kristo. Dahil siya ang anak ng Diyos, mga kapatid. Hindi kita matatawag na tunay na kapatid kung iba ang papanigan mo. Amen. Kaya ngayon, mga kapatid ko at mga tunay kong kapatid, Amen. kailangan ma-identify nyo yung kalalagayan ninyo. Amen. Praise God. Whose side are you taking? Are you with the side of our Lord Jesus Christ? Or are you with the side of the Antichrist? It's our choice, mga kapatid. It's your choice. Dahil hindi tayo ginawang robot ng Diyos, katulad nga ng kagabing sharing, nakakagalak dahil nabanggit ang mga bagay na ito. Amen. Kaya nung tayo isinilang sa mundong ito, nasulat na sa aklat ng buhay ang pangalan natin. Subalit ang buhay natin dito sa mundo ay maglalakbay sa panahon upang subukan tayo. We will be accounted for what we are doing in our life here on earth. At habang ginaganap natin ang buhay natin dito sa mundo, patuloy na mamimili tayo kung sino ang papanigan natin. Are we taking sides with Jesus Christ or are we taking side with the Antichrist? If we are taking side with our Lord Jesus Christ, dalawang klaseng aklat ang pangalan natin na maisusulat. So sa dalawang klaseng aklat maisusulat ang pangalan natin. It's either na manatili ka sa Book of Life or aangat ka sa status mo sa Lamb's Book of Life. Kung tayo ay nagagalak sa isang kapatid natin na sooner or later maaaring magbago ang status ng kanyang buhay at mailalagay na sa Facebook na siya ay married na, nakakagalak. Ako yung sumasama doon sa kagalakan ng ating mga kapatid. Subalit isang eternal na kagalakan sa bawat isa sa atin kung mailigay na sa Lamb's Book of Life ang ating pangalan. Amen. Na tayo ay married na sa ating Panginoon Kristo, we can proudly say, I am Mrs. Jesus Christ. At paano nangyari ang mga bagay na ito? We took side with Jesus Christ. Dahil sinunod natin ang salita ng Diyos, sinunod natin ang sinabi ng ating Panginoon Kristo. Sabi sa Matthew 28:19, Go ye therefore, teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. This is the instruction of Jesus Christ to the apostle. At nung bumaba ang Pentecoste, nung bumaba ang cloven tongue of fire sa panahon ng Pentecostes, nag-umpisa ng mangaral ang mga apostol. At nung marinig nila ang pangaral ng mga apostol, nagtanong sila, ano ang gagawin namin upang maligtas? Sister, dapat magtanong ka rin, ano ang gagawin ko para ako maligtas? So, brother, ang ating dalawang brothers, ano ang gagawin ko para maligtas? Amen. Anong sabi ni St. Peter sa Acts 2:38? Then Peter said unto them, Repent, magsisi kayo, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remissions of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Amen. So ito yung pangako. For the promise is unto you, unto your children, and to all that are far off, even as many as our Lord God shall call. Hanggang sa dumating sa atin ang pangako ng kaligtasan ito. At tayo ay tumanggap. At ibinahagi natin sa ating mga anak, sa ating mga asawa, at sila ay tumanggap. At sa susunod ng pagkakataon, sa kapatid, maaaring tumanggap. Si sister, maaaring tumanggap. Si brothers. So, nasa sa inyo mga kapatid. At kung tatanggapin natin ang bautismo sa pangalan ng ating Panginoon Kristo, dito na nag-umpisa ang pag-angat ng status natin mga kapatid bilang bahagi ng katawan ng ating Panginoon Kristo. This is our certificate that we will go to the higher level bilang asawa ng ating Panginoon Kristo. At kung naitala na ang ating pangalan sa aklat ng buhay ng Kordero,
hindi na ito mabubura pa. At hindi ka na madadaya pa. Ano ang sabi sa Revelation 13:8? And all that dwell upon the earth shall worship Him. So lahat ng naninirahan dito sa earth, mag-worship. Ito ay tinutukoy niya yung pag-worship sa Antikristo. Whose name are not written. So yun lang hindi nakasulat. Written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. So yun ang hindi madadaya. Yun nakasulat. Pero kung hindi ka nakasulat, sorry. Talagang madadaya at madadaya ka. So, are we keeping our name in the book of life? So, maaaring sa atin, alam natin, yung stand natin na we are keeping. We are not keeping our name in the book of life, kundi iaangat natin ito sa Lamb's book of life. So, doon sa mga kapatid natin na hindi pa tumatanggap, are you keeping in the book of life? Or you want it to the highest level? Ito, nasa inyong pagpapasya, mga kapatid. Dahil kung kayo ay mananatili sa book of life, ito ay maaari pang mabura. Sabi nga sa Revelation 3:5, He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life. So, pwede palang ma-blot out yung name sa book of life. At ang mga nakatalang pangalan dito sa book of life, pagkatapos ma-rapture ng mga nasa book of life, ay magdaranas ng matinding kapighatian, mga kapatid. At ang pinakamasakit pa nito, kung hindi nila makakayanan ang matinding kapighati ang darating, ay madadaya sila ng Antikristo na luluklok sa templo ng Jerusalem at mabura ang kanilang pangalan sa book of life. Kaya pagdating ng white throne judgment, pagbukas ng mga aklat, ay doon mababasa ang kanilang mga pangalan. Wala na ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya kung babasahin natin sa Revelation 20, verse 11, And I saw great white throne, and him that sat on it, from whose face of the earth and the heaven fled away, and there was found no place for him. And I saw the dead, the small and the great, this is the general resurrection, stand before God, and the books were open. So mga books. And another book was open, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. And the dead and hell will cast into the lake of fire. This is the second death, and whosoever was not found written in the book of life was cast out into the lake of fire. So kailangan, mga kapatid, mamimili tayo. Whether manatili tayo sa book of life na ang chances nito maaring mabura. Pero kung tayo nasa Lamb's book of life, wala nang burahan to, mga kapatid. So God always perfect in 3. At sa buhay natin dito sa mundo, sabi ko nga, God is offering 3 books. We have to choose. Do you want your name written in the Lamb's book of life? And directly earn our eternal life and be in the marriage supper of the Lamb. This is the first book na dapat ito ang tanggapin natin. Do you want your name written in the book of life and go through the great tribulation and wait until the second resurrection? Or do you want, huwag na huwag nasahin ng inuman, your name written in the books, which is the book of deaths, going to the lake of fire? Mga kapatid, it's our choice, my dear brothers and sister. Kasi alam ko 3 lang kayo na hindi pa nababautismuhan, kung hindi ako nagkakamali. It's your choice. At doon sa mga nabautismuhan na, nawa manatili tayong nasa panig ng Diyos. Nawa manatili tayong nasa panig ng ating Panginoong Kristo.
Yung buhay dati natin, huwag na natin balikan, mga kapatid. Nakita na natin ang buhay na walang hanggan. Ito na yun. Huwag na tayong bumalik pa doon sa dati nating pamumuhay. Na alam natin na tayo babaero, lasinggero, sugalero, lahat ng ero meron tayo. Subalit, alam natin, hindi na tayo ganong ero. Wala nang ero sa atin. So, it's an open invitation from our Father God, sister, brothers. Through the grace of our Lord Jesus Christ, choose wisely whose side are you taking in. At maging sa aking mga anak, kung maririnig nilang message na ito, kay Miles, kay Dara, mga anak, don't miss the opportunity. This is once in a lifetime, and this will give you eternal life. Nawa, maunawaan niyo ang mga salita binabahagi namin ng mama. At sa mga nandirito sa room na ito, brothers and sisters, keep holding on to the absolute. Always takes your side with our Lord Jesus Christ. Baka makahulag pa sa kamay natin ang eternal na buhay na ito. Sa mga sister at brother natin tumatanggap, ito na yung pagkakataon nyo, mga kapatid. Take this chance. Once in a lifetime na offer ito. Buhay na walang hanggan. Nawa, kausapin ninyo yung Diyos, tanungin ninyo, Lord, totoo ba sinasabi ni Brother Philip? Baka naman ang bobola lang siya. Hindi ako nagsalita. Ang Diyos ang nagsalita. Ang ating Panginoon Kristo nangako sa dugo at biyaya ng ating Panginoon Kristo, nakita natin ang buhay na walang hanggan. God bless you, kapatid ko kay Kristo. God bless us all. Highest praise and glory to our Father God in Jesus Christ's name. Magsitayo tayo, mga kapatid. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Pagkita ng Diyos. Muli, nagpapasalamat po kami, Lord God, sa patuloy na paggabay niyo sa iglesia, Lord God, sa bawat isa sa amin. Sa mga anak namin, Panginoon Diyos, na hindi pa tumatanggap, sa mga magulang namin na maaari pang tumanggap, sa aming mga kapatid na maaari pang tumanggap, Lord God, tulungan niyo po ang bawat isa na tanggapin ang alok ng aming Panginoon Kristo sa buhay na walang hanggan, sa biyaya ng Diyos na buhay, Panginoon Diyos. Lord God, nakikita niyo pang puso ng isipan ng bawat isa, Panginoon Diyos. Nawa patuloy na makasumpo kami ng biyaya sa inyong banal na harapan. Salamat, Lord God, sa patuloy niyong paggamit sa mga kalalakihan sa iglesyang ito, sa patuloy niyong paghahayag ng inyong mga banal na salita at mga revelation, Panginoon Diyos, na patuloy na ginagamit niyo ang bawat kapatiran, Lord God. Salamat, at alam po namin, sigurado po kami na ito ay pinili niyong iglesia, Panginoon Diyos, sa banda ng Qatar, Lord. Salamat, Lord God, sa aming mahal na pastor na patuloy na ginaguide kami, Panginoon Diyos, sa tamang landas upang patuloy namin panghawakan ang mga salita ng Diyos na hindi nakatingin sa pera, hindi nakatingin sa mga material na bagay, Lord God. Subalit, ang puso niya ay nakatingin sa buhay na walang hanggan na gusto niya ibahagi sa bawat isa sa amin, Lord God. Salamat, Lord God. Nawa, Panginoon Diyos, kayong patuloy na gumawa sa bawat isa at bigyan niyo mo ng katatagan ang pananampalatayang natagpuan namin, Panginoon Diyos, na alam po namin na ito ay katotohanan ng inyong mga banal na salita, Panginoon Diyos. Tulungan niyo po kami na may pamuhay ng sakdala ang inyong mga banal na salita, Lord God. At sa pagkakataong ito, Lord God, nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga nakarinig ng mensaheng ito, Panginoon Diyos, at maging ang lahat ng mga nakaraang mensahe, Lord God, na bigyan niyo ng conviction ng bawat isa na mapakinggan nila, Panginoon Diyos, na magbigay sa kanila ng kauhawan upang maramdaman nila ang pagtawag niyo sa kanila, Panginoon Diyos. Tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon Diyos, na sa latigit sa mga pamilya namin, Panginoon Diyos, sa mga malilipit sa amin, Lord God, na patuloy na hindi pa tumatanggap, Lord God. Kayo na po ang bahala, kayo pong patuloy na magbigay ng unawa, patuloy na magbigay ng mga conviction, Panginoon Diyos, upang maganap na ang mga bagay na ito, Panginoon Diyos. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos, at sa pagkakataong ito, Lord God, muli,
idinudulog po namin, Panginoon Diyos, ang isang pasasalamat sa panganganak na aming isang Sister Lani, Panginoon Diyos, sa baby na naging matagumpay at maging malakas at malusog po ang mag-ina, Panginoon Diyos. At ganoon din po, Panginoon Diyos, ang aming panalangin sa aming kapatid na Sister Amit, Lord God, at sa baby na nawa sa pagluluwal, Panginoon Diyos, kung paano kayong gumalaw sa aming kapatid Sister Lani. Ganoon din, Panginoon Diyos, na kayong gumalaw at kung loobin nyo na maging normal, wala pong imposible sa inyo, Panginoon Diyos, at patuloy po namin hinahawakan ng mga bagay na ito. Kayo po ang patuloy na magbigay ng kalakasan sa mag-ina, maging sa panganganak din ni Sister Susain, Panginoon Diyos, sa mga baby nila, Panginoon Diyos. Kayo po ang patuloy na magbigay ng kalakasan sa mag-ina, Panginoon Diyos. At alam po namin na habang kami po ay nagpapasakop sa inyong mga banal na salita, kayo po ang patuloy na gagabay at mag-iingat sa mag-ina, Panginoon Diyos. Purihin kayo, Panginoon Diyos, at muli, Lord God, salamat sa patuloy na paggamit nyo sa bawat isa, Panginoon Diyos. At kayo po ang magbigay din ng mga salita ninyo sa mga susunod pang mga gagamitin nyo, Lord God, at patuloy na humihingi po kami ng paglilinis sa bawat isa. I-segregate nyo na po sila, Panginoon Diyos, at patuloy na bigyan ng kasapatan, Panginoon Diyos, upang patuloy na maging matatag, Panginoon Diyos, ang iglesyang ito, Lord God. Alleluia, alleluia. Salamat, Lord God, at patuloy kayong namin pupurihin, patuloy namin kayong dadakilain, patuloy namin kayong sasambahin, Lord God. Lahat po ng mga samo, mga dalangin ito ay hiniling namin sa pangalan ng bugtong na anak ng aming Panginoon sa Kristo. Amen, Lord God.